Kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang kadete ng PMA sa loob ng isang jeep ng mga hininalang hold-upper, mas pinaigting ng pulisya ang pagbabantay sa mga pampublikong sasakyan. Sa Fairview, Quezon City kaninang umaga, isang lalaking nagtangkang mang-hold up ng jeep ang patay matapos makabarila ng mga pasaherong pulis pala. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, Pia, ilang minuto pa lang ang nakakalipas mula ng maialis dito sa crime scene. Itong katawan ng suspect maging yung pampasaherong jeep na kanyang manong hinold up. Nangyari itong insidente alas 9 Gs ng umaga dito sa may kanto ng Regalado Avenue at Mindanao Avenue lungsod ng Quezon. Ang nangyari daw dito, Rafi, ay sumakay itong suspect sa may bahagi ng SM Fairview. Pagkatapos noon, ilang minuto lumipas, ay nagdeklara na ito ng hold up. Nagkataon naman, nakasama pala sa loob ng jeep ng suspect ang dalawang civilian operatives o civilian o dalawang elemento ng Quezon City Police District Station 5 na naka-civilian ng mga pagkakataong yon. Kaya nung pagdating ng moment na nagdeklara na siya ng hold up at tutukan yung isang pampasaherong o isang passenger sa loob ng pampasaherong jeep, ay wala na itong nagawa itong dalawang operatiba ng QCPD Station 5 na naka-civilian nga, kundi barilin ang suspect na hindi pa rin nakikilala. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Chief Superintendent Mario de la Vega ng QCPD. It's a judgment call do sa mga operatiba natin to neutralize the suspect kasi nakabunot na siya ng baril eh. Remember, tinutukan niya na lahat ng mga pasahero habang kinukuha niya yung mga belongings nila. It's a split-second decision. Tatlong tama ng bala ang tinamo ng suspect na hindi pa nga nakikilala, isa sa sentido at dalawa sa kanyang katawan. At na-recover nga rin sa kanyang isang 45 caliber pistol. Hinahanapan pa rin ang paraan ng QCPD kung paano makakuha ang pagkakakilanlan nitong suspect na ito. Pero isang mahalagang punto na iniimbestigahan na ngayon ng Quezon City PD ay baka itong suspect na ito, Rafi, ay siya rin umanong suspect doon sa pamamaril at pag-hold up sa isang PMA cadet. Ilang linggo na ang nakakaraan si PMA cadet Aviles, Alfonso Aviles, dahil lang sabi ng QCPD ay halos parehong-pareho yung modus operandi ng suspect. Lone assailant, 45 caliber pistol din yung ginamit. Pagkatapos ito, ang gagawin ng QCPD, Rafi, ay ipapakita itong litrato ng suspect doon sa mga testigo, doon sa pamamaril at pang-hold up kay Cadet Aviles para malaman kung siya nga yung suspect. Bukod dyan, ay isa sa ilalim din daw sa investigasyon at ballistics test itong 45 caliber pistol na nakuha dito sa suspect na ito. Dahil 45 caliber pistol din naman ang ginamit sa pamamaril kay PMA Cadet Aviles. Itong nangyari nga niyan kay Cadet Aviles ay ang naging hudyat para sa mga operatiba ng Quezon City Police District na magtalaga ng mga marshal sa loob ng mga pampasaherong jeep, mga siyempre in civilian clothes, para nga magmanman dito sa area na ito, lalo na rito, Rafi, sa may Regalado Avenue, dahil napakatalamak daw ng hold-upan dito sa area na ito. Imagine, broad daylight nangyari itong insidenteng ito. At dito sa crime scene na ito, Rafi, kung saan nangyari itong insidente ngayong araw, ilang metro lang mula rito ay ang pinangyarihan naman nung pamamaril at pang-hold up kay PMA Cadet First Class Aviles. Rafi? June, yung pagpapakalat nila ng mga marshal sa mga jeep, nagsimula lang ba mula nung mabaril itong PMA Cadet o matagal na nilang ginagawa ito sa QCPD? Yan ang sinasabi ni Chief Superintendent Mario de la Vega, Rafi, na naging offshoot daw yung kanilang pagtatalaga o pag-field ng mga civilian o mga marshal naka-civilian clothes sa mga jeep mula nga nung mangyari itong insidente kay PMA Cadet Aviles. At sinasabi nila, eto, nagbunga na nga yung kanilang ginawang mga strategic security adjustments mula nung mangyari ang insidenteng ito. At sabi nga ni Chief Superintendent de la Vega ay ngayon, puwersa sa puwersa na itong magiging labanan, Rafi. Okay, maraming salamat, June Veneracion.